dati kasi uso yung ano, parang one man show, Intro ka pa lang naka-solo ka na, As you grow old as a musician kasi naririnig mo na yung sarili mo. Dati kasi hindi, Ngayon naririnig mo na siya and una sa lahat medyo parang nababaduyan ka na, medyo alam mo yun, naiingayan ka na. Kasi naalala ko nun, nung KTMix tayo, parang lahat ata ng bassline tsaka drum pattern mo, sobrang ubos na yung lakas natin pagdating ng third set. Pero di natin Ayun nga, ramdam. Kasi bata pa tayo nung panahon na yun eh. Kumbaga marami ka pang energy tsaka gigil ka pa sa tumugtog dun kasi may mga times siguro na medyo parang sobrang ahead tayo sa kanila mag-isip or masyadong parang nagmamarunong na, gano'n, yung way natin. Parang halos lahat ng drum pattern na gusto ko ilagay nagawa ko na, naubos mo So na lahat ng ano mo. sobrang pasikat, Pasikat ka boy. Yung bagong way ko ng pag-follow or pagda-drum, mas fulfilling siya. Kaya ko pa rin gawin yung mga gusto kong gawin na pattern, pero limited na lang. Kumbaga So, unang question ko man, balik tayo dun sa the very beginning. Ano hmm, yung eksaktong moment o sino yung drummer nakita mo babago ng takbo ng dumating ka sa point, drums na talaga, ito na talaga yung gagawin ko. ah, actually yung siguro nagsimula ako kasi kailan 2010 or 11 ata yun, I'm not sure. Pero bago ako mag-start, nakita ko yung pinsan ko sa church, sa Jubilee Church Mm. sa San Jose, Cavite. So, nakita ko siya na nagda-drum. So, well, yung mga kapatid ko naman natugtog din and mas mas na-appreciate ko yung drums agad. Mas nakita ko yung parang siyempre bata pa, parang feeling ko mas cool yung drums. So, yun yung pinsan ko ngayon si ano na, Pastor Israel Ibarra. So, ng Hmm. Jubilee Church. So, siya ang ayun talaga yung unang tumatak sa'kin kung bakit nagustuhan ko yung drums. So, yun. And then moving forward, marami akong nakilala. Siyempre nag-G3 din ako. Nakilala ko si Kuya Jonas, sino ba? Kuya PJ, yun. Yung tinanggap, shoutout sa kanila. 2 beses lang nila ako tinuruan ta's ayaw na nila. Pinagtabuyan na ako. Hindi, joke lang. Pero yun nga, so maraming maraming dumaan din siyempre na mga drummers na nakilala na seniority. So, ayun nga, maraming nakilalang seniority na drummer. So, maraming natutunan and maraming na-gain so far sa mga nakakilala sa'kin. Meron naman siguro so yun lang. Dun ako Pero nagsimula and siyempre yun. pero dun talaga kay Kuya L, nung nakita mo, yun yung nag-start Oo, ng ano mo, tanda ko pa yun. curiosity mo. Yeah, kasi gamit pa nila noon na drum set is yung Fernando na na classic. Ay hindi classic pala, parang ano siya, parang standard size na Fernando, nakalimutan ko yung pinaka-ano niya, So Parang yun, mga old school tapos drum sa mga churches, ganyan. oo, tapos Oo. yung original na Planet C pa yung gamit. Pla Isipin mo Planet C pa yun, Pang ano, pang-baragan yun, eh. Oo, yun. Pero gusto kong balikan dun yung medyo na-curious ako. I'm pretty sure marami na nakakaalam nito. Pero nung nag-G3 ka, alam ko palagi mo kinukuwento yun na parang 2 beses ka lang this is truth. This is true, 2 beses ka lang talaga hinandle ni Kuya PJ, ni Kuya Jonas. Sa Yeah, tingin mo ba dahil yun sa meron ka na agad skill o dahil kasi as a lot of people know, yung panganay niyong kapatid, which is si Kuya Chokes is hmm. kumbaga parang yun yung mga nung panahon natin siya yung mga nandun sa senior level of being a musician, eh. Nandun ba Ayun siya senior na. oo. So ano ba yun, may factor ba yun dun sa career mo rin in a way? Actually ayun ayun yung sa one thing na ano,
na siguro reason, parang, nandiyan naman kapatid mo, eh, kuya mo na lang magturo sa'yo, parang gano'n. Pero in a way, parang siyempre nagkakaroon naman tayo ng nare-recognize nila tayo na, well, good job naman na yung ginagawa mo sa pagda-drums. So, mostly ang ginawa na sa'kin nung last, parang kasi umattend pa ako ng third, eh. So, pag-attend ko ng third, Kuya PJ, tandang-tanda ko nun, eh. Kuya PJ na nagtuturo nun. Binigyan niya ako ng piyesa na gagayahin na hindi ko magagaya agad. Kasi parang Mm, di ko sure kung 13 years old na ako nun. Parang siyempre ngayon ang guidance na natin, puwede natin i-slow mo sa ano, eh, sa YouTube yung pinapanood mo or yung gagayahin mong drum pattern, eh. Eh, sa mm. kanya kailangan i-slow mo lang sa utak, eh. Kailangan ire-repeat mo tapos slow-mo mo sarili, eh. So, ang hirap. So, tapos basta parang ano, sobrang duguan na yung tinuturo niya na sa'kin. Tapos ang mostly na pinapagawa niya sa'kin, may mga pinapapanood na lang siya sa'kin na na drummer, yun. So, dun na ako nagbe-basis. Parang mga mostly na pinapanood sa'kin nun sila Tony Royster, Steve Gadd, Oh, yeah. si kalimutan ko, yung namatay, Sino basta yun? yun. Basta yung Black American na drummer yun, Hmm, magaling din. Sa funk naman siya, sa funk, yan. Tapos sila, ano pa ba, yung Hapon, may Hapon pa, eh, makakalimutin kasi ako sa pangalan, eh, basta madami sila, eh. So yun, eventually, ah, may nakukuha, may natutunan, and parang naging guide ko rin isa sa mga panahon na yun, parang si Vic Mercado, eh. Kasi 'di oo, ba yeah. bata, eh, 'pag bata ka palong-palo ka, gano'n gano'n yung ano, gano'n yung ano mo, eh, At saka yun ah, yung alam ko thinking. alam ko yun yung rise ng Bamboo, Bamboo, ah, hmm, yung super band na Bamboo na talagang lahat, parang oo, lahat ata kinuha na yung pondo nun. Tas parang isa tayo sa mga sumama nun, sabi ko, "Hindi, kailangan pondo tayong Bamboo." oo. Kailangan ano ka, eh, belong ka, eh, pagka ano may Vic Mercado kang palo, eh. Pero Uy, ano, pero yung question ko dun susunod is, since siyempre nagsisimula ka and wala namang tayong gamit, ano yung pinakamalaking sakripisyo na ginawa mo para lang makapag-practice? Yung totoo ba yung kuwento na 'pag wala talaga minsan air drumming lang or sa unan or anything, ano yung ikaw hmm, yung natatandaan mo na parang way mo para makapag-practice? Kasi kami sa mga strings, wala kaming ibang way para makapag-practice kundi talagang kailangan meron mm, kang gamit. So, I remember nung panahon ko na nag-start ako mag-bass, napunta ako sa church nun, like after school, tapos like 2 hours or 3 hours no, dun ako nagpa-practice sa church. Hanggang sa naawa na sa akin yung nanay ko kasi parang palagi akong wala sa bahay. So, binilhan niya ako ng hmm. bass pati amp. So, ikaw, ano yung tatandaan mong pinakamalaking sacrifice mo para lang makapag-practice? Bale yung ang natatandaan ko nun 'no ano, eh, parang si Kuya Jonas nag-introduce sa'kin ng practice pad. So, hindi ko pa alam yun nung bata ako, eh. Yung practice pad pero in a way, siyempre noon di mo pa naman agad kayang i-afford yun, eh. So, ang best way na ginagawa is, unan. Unan ang pinaka-recommendation niya sa'kin kasi nga wala siyang, 'pag sa drummer kasi kailangan mong ma-exercise muna yung wrist and yung fingers mo. Mm, Kumbaga kumbaga anong tawag dito, yung muscle memory ng fingers and wrist mo, siyempre yung hands mo, ma-develop. So, best way daw para mas ma-develop siya, yung wala munang talbog, which is yung unan. So, ayun isa sa mga ginagamit ko dati unan, tapos siyempre bata ka bida-bida ka nun, eh.
Mm, pagka nabilhan ka ng tatay mo ng stick. 'Di ba sa school, ang desk kasi dati yung may mm, armrest na tape parang walang tawag, basta yung table kasama na sa mm. upuan. So, dahil bida-bida ka, ihaharap mo sa'yo yun. So, may hi-hat ka na tsaka may stair ka na. So, lalagyan mo na lang ng libro na hindi mo naman binabasa ever since, ta's dun ka magpa-practice. Puwede So na. yun, oo, ganun lang. Dun lang umiikot, unan tsaka yun sa mga libro. Actually in-explain niya sa'kin yun, eh. Dapat alternate kahit papaano. Meron dun sa may bounce na na surface and then dun sa wala. Para at least na alam mo yung control and yung siyempre yung muscle memory ma-develop din sa mga rudiments, yun. Kasi 'pag walang drums, mostly rudiments ang kailangan mong matutunan. Yeah. Gusto kong alamin yung idea of the rudiments. Kasi from what I know, again, natuto lang ako ng drum sa church. At ang tinuro sa akin agad is yung pattern, yung simple pattern na di ko alam kung ano pang ang tawag dun, eh, basta yung hi-hat kick, tapos hi-hat, tapos snare, tapos hi-hat, tapos hi-hat kick, which is yung basic. Mm. Pero meron bang one way, right or wrong process paano matuto? Saan papasok yung rudiments dun, idea na yun? Actually yung sa ano, yung kanina yung sinabi mo, ang tawag natin dati dun parang disco pattern, eh. Mm, yung Parang ganyan. eventually gumanda na yung tawag sa kanya. Tawag na sa kanya is linear. Linear pattern na siya. So ibig sabihin ah, parang naghi-hit ka ng, anong tawag dun, ah, hin hindi nagtutugma yung dalawang beat or yung mga beat. Kumbaga, per count isang isang, hirap explain, pagka walang drum set, ah. Basta yun, pagka ang linear is hindi nagsasabay yung right hand mo or right hand, left hand mo or yung right hand and feet mo, basta gano'n siya. So, ang hirap explain, sorry. And gano'n yung linear. And then sa rudiments naman, basically, composed lang naman ng single stroke roll, double. So, yung mga, rudiments na yun, it helps you, una sa lahat, siyempre dun nanggagaling yung mga drum roll, eh, 'di ba? Then, second of all, yung dun mo matututunan yung, ah, isa accent, yung paglakas at paghina ng tunog, then siyempre yung pagbilis at pagbagal ng palo. So, sa rudiments pa lang dun mo, magkakaroon ka na ng ano, eh, discipline in terms sa drumming. So, pagka tamad ka mag-rudiments, ibig sabihin iba yung way or yung thinking mo sa pagpe-play ng drums. Kasi Hmm, dun pa lang sa rudiments kailangan disiplinado ka na, eh. Eventually hindi naman ako gano'n kadisiplinado dati, kasi gigil din ako. Ayun naman, eh, kahit noon naman nung bata pa talaga, may yung eagerness natin sa pag-play ng drums is hindi na tayo nag-iisip ng, kailangan solid lang yung foundation ko dito. Hindi, eh. Ang una nating iniisip, anong mga rolling yung gagawin ko, 'di ba? Gano'n yung ano, ewan ko sa iba, pero most sa mga nakikita ko and siyempre ako, sa'kin, gano'n yung ginawa ko. oo, Ngayon na lang ako nagbago, oo. Ngayon hindi na I can attest to it kasi before, so yun, eh, 'pag bata ka mas gusto mong aralin yung mga shiny things, eh, 'di ba? mm. Kasi ano ka, eh, pa-pogi ka, eh, or pa-cool ka maigi sa ano, eh, kumbaga konti pa lang yung friends mo or yung circle mo ng musician, siyempre pagka angat ka sa kanila, 'di ba, mas Mm. mayabang, mas malupit, eh. Gano'n dati, eh. Kasi tanda ko nun dati
ano ba yun, nag-aaral ako ng mga ng bebop tsaka mga jazz lingos. Pero hindi ko Hmm, alam yung pattern like walking bass. Paano yung mga scales na pumapasok dun. To point na parang hmm, minsan hindi ko gets. Bakit paano nagbuo tong na concept or na conceptualize tong idea na 'to? hmm, To point na parang as I grow older, dun ko na-realize, okay. So dun pala nakuha 'to, dito pala nakuha sa scale na 'to or oo. 'tong pattern na 'to. Ayun nga Kumbaga, yung nakakatawa dun, eh, kasi 'di ba parang as you grow older na nag nandun ka sa music, dati kasi hindi mo ayun nga, hindi mo iniisip yung kung paano nangyari, eh. Iniisip mo lang kung paano i-execute. oo, So yeah. sa pagtanda mo, mas naiintindihan mo siya, mas na-appreciate mo siya and siyempre mas mas nalalaman mo paano siya i-execute ng tama. Tsaka Ayun yung before gusto nagiging mo pa yung ano, advantage. eh, tsaka before gusto mo pa yung flashy stuff, eh. Mas gusto mo Oo, yung hirap na hirap ka. mm. 'Di ba Kaya yung isang kasi kanta pa lang parang tumakbo ka na ng napakalayo, eh, yung gano'n, eh. kasi naalala ko nun nung Kitimix tayo, parang lahat ata ng bassline tsaka drum pattern mo sobrang ubos na yung lakas natin pagdating ng third set. Pero di natin Ayun nga ramdam kasi bata pa tayo nung panahon na yun, eh. Kumbaga marami ka pang energy tsaka gigil ka pa sa tumugtog dun kasi parang yun mm, yung mga literal na early stages ng pagiging mm. session musician natin, eh, yung variety musician natin. Meron nga yung parang may isang instances, ano 'to, eh, SK, hindi ka sumama nun, eh. Saan yun, sa Baguio? Oo, sa Baguio. Meron kami Oo. isang kanta parang, ng Black Eyed Peas, ah, yung I Got a Feeling, Ah, yun. 'Di ba yung chorus part nun parang siyempre nagkagulo-gulo yung time na yun bago makatugtog. So, may isang tropa kami yun si Jazz, seaman na siya ngayon, shoutout sa kanya. Nagkagulo-gulo and napilit ko siya sabi ko, "Tol kanta ka na para at least may reason bakit nandito yung banda ni Mon, mm, kung bakit tayo tutugtog." Kasi siyempre nag-arkila na ng gamit, may sound system na, kumpleto na, eh. Ayaw kumanta nung bokalista. mm. So yun, kanta siya. So yung nakakatawa dun is yung chorus, siyempre isa lang kanta yung kakantahin, eh, wala ng iba, eh. So ang nangyari, yung chorus nun parang ang 8 atang ulit ginawa namin dun. So yung part na yun nung 8 beses sinuulit ni Jazz yung kanta na yung chorus part, parang halos lahat ng drum pattern na gusto ko ilagay nagawa ko na, eh. Naubos mo So na lahat nung ano mo, sobrang pasikat, eh, "Pasikat ka boy," parang gano'n, eh. So yun, ubos na yung ano 'no, yung pattern mo. Pero okey lang, at least mm, nalabas mo yung gusto mo, eh. Which is the purpose I think ng starting out early as a musician kasi dun mo mas nare-realize na yung may mga certain mm. things na hindi mo pala kayang i-maintain. Oo, Kasi before parang gusto natin kahit ako natin sa mga baseline ko, so tangina, ang dami kong ginagawa sa baselines ko everytime. To a point na parang ngayon, 'pag nasampa ako kasi enjoy, umay na ako sa baseline namin, eh. Gano'n pa rin naman, groove pa rin naman kasi reggae, eh. yeah. Pero hindi na siya as complicated as before. Kasi before Mm, parang dami kong ginagawa. Pero nung alam mo yun, as para bang dumarating sa point na minsan nakakapagod ng paulit-ulit na tugtugin yung kanta, mm, nakakapag-isip ka na ng ways na paano ko 'to gagawing mas simpler, pero pareho siya ng groove. mm. Actually, sa totoo lang kaya pa rin naman natin, eh. Kaya natin gawin yung, ah, yung mga pattern na yun. Kumbaga 'pag na-practice, hindi kaya ng on Mm, the spot medyo nakakapagod na, eh. Ah, Kaya pa rin siya pero in a way na naririnig mo na kasi yung ayun, eh, pagka as you grow old as a musician kasi, naririnig mo na yung sarili mo. Dati kasi hindi, eh, 'di ba? mm. So, ngayon naririnig mo na siya and una sa lahat medyo parang nababaduyan ka na, medyo na alam mo yun, naiingayan ka na. So, as times goes by
na ano, parang nililimit mo na lang siya. Parang isa sa mga explanation ni ano yun, eh, ni Marasigan. Mm. So, na-explain niya, ganito yung palo ko dati sa isang kanta ng Eheads. Tapos pinakita niya yung bago niyang palo. So, Sa yung magazine yung ata 'yan. oo, magazine, Oo, magazine pala. oo. Yung bagong pattern niya sa magazine is more on, spaces para mas marinig yung bandmates and yung lyrics nung kanta. So, parang gano'n na tayo ngayon. So, um, um, we focus on more on our bandmates and dun sa lyrics. And Mm. siyempre para mas ma-emphasize natin yung creativity ng buong band. Kumbaga tumutugtog na tayo ngayon as a band, eh, hindi na na as Ervin lang or as Eljo lang, Mm. 'di ba? Mm. Parang dati kasi uso yung ano, eh, parang one man show, eh. Pa-in intro ka pa lang naka-solo ka na, eh, mga gano'n, 'di ba? Ang So, dami mo yun. na agad kumbaga tipong 3 songs pa lang parang ubos na agad yung licks mo tsaka yung mga Hmm, patterns mo. kakasimula niyo pa lang tinalo mo na yung Dream Theater, eh, parang gano'n yung nangyayari, eh. Pero So, ano, yun. pero, move on tayo dito sa other questions natin. So I'm sure when this episode is gonna be released, kasi I don't know if alam mo, pero most of the listeners and the people that got engaged to Mind the Beats, na nahanap 'tong Usapang Musiko with Ervin Basana. Hmm. Kasi of course, ang palagi nilang comment anywhere, 'yan yung sa Mind the Beats, yun na lang yung sa Mind the Beats, and a lot of people said na, "Oo, yan yun," pero wala na yung isa. So, going back Namahinga na. na mahinga na dun sa mga episodes na na-publish natin sa Mind the Beats, this is during the Mind the Beats era. Kapag narinig mo ba yung boses mo noon, ano yung nararamdaman mo? Proud ka ba sa mga insights na nabahagi mo sa eksena o may mga certain statements or phrases Hmm. tayo na nasabi na parang medyo hilaw pa or medyo mali nung panahon na Siguro, yun? ah, yung kung narinig yung boses ko, pangit ang boses ko. Hindi ako pang-podcast. Pero anyway, um, about dun sa mga siguro kung may tumatak na sa kanila na nasabi natin is it's a good thing, it's a reward for us na meron tayong nasabing tama kahit papaano. Ah, siguro more on ano na lang siguro, tawag dito, improvement ng na way kung paano natin i-deliver yung statement. Kasi, siyempre yung social media nga is sobrang malawak na and everything you say na alam mo yun, kahit gusto mo lang makatulong, minsan kasi mali mali na yung thinking nung others dun sa statement. So, siguro more on thinking na lang kung paano i-deliver, kung ano yung right word to say siguro para ano, pero pagtatanggol ko pa rin yung ano, yung sa 500 against pa rin talaga ako sa mga gano'n. Pero siyempre other than that, um, yun siguro may mga times siguro na medyo parang sobrang ahead tayo sa kanila mag-isip or, masyadong parang nagmamarunong na gano'n, yung way natin. And pero ano naman, ah, in a way naman, marami pa rin naman tayong nasabi na siguro alam naman nung iba na talagang nakikinig sa'tin na tama naman yun. And siguro ang isa sa mga gusto kong part dun is, um, yung lyrics ay yung songwriting, yan. Bukod Mm. dun sa isang guest.
Shoutout kila Timoy, ano niyo yun, best friend niyo ngayon yun. Oo Anyway, nga pala 'no, may ano nga pala ah, ngayon, oo, oo. yeah. Gusto mo sabihin ko? Hindi, nag-aano naman, naghahanap na naman ng clout yun, eh, Oo, wag na, hayaan mo wala na yun. namang okey. Anyway, ayun nga, kasi dun sa songwriting kaya gusto ko siya, hindi lang siya about songwriting, eh, it's about, ah, yung creativity mo sa music. It's Mm, about how yung structure, kung paano ka gumawa ng structure sa isang song. For example, as a drummer, 'di ba? Kasi nagkakaroon ako ng mga session. So, ano ba yung dapat na structure ng palo ko lang sa mga kasama ko. And good thing is, eto kuwento ko lang. Nung parang November, December up until January, siguro mga, ah, half ng January. mm, So, ang mga nakakasama ko dun is most likely ang gusto nilang pattern is pocket lang. So, before that happened, nakakasama ko eto shoutout kay Kuya Monel and kay Kuya Jonas na marami akong natutunan. So, una kay ano, eh, djembe lang ako kay Kuya Monel nun, eh. Siyempre, the more you play ng pattern or the more beat na binibitawan mo sa harap ni Kuya Monel, medyo cringy sa kanya. mm, So, kailangan mo mag-come up sa ng idea paano maging smooth yung tunog na magugustuhan niya. Well, hindi lang naman kay Kuya Monel, gano'n din naman sa mga ibang nase-sessionan ko. Kay Kuya Ice, gano'n din si Kuya Ice. may gano'n So, silang certain ano 'no, hmm, personality na di ko alam parang 'pag kung matanda na sila o ano, eh. Hindi, joke lang. 'di kahit ako, eh, minsan Cut may mo yun, mga ah. time 'di gago. 'Di may mga certain personalities. Kahit ako siguro dumating ako sa point na parang ako aminado ko, hindi ko lang sinasabi 'to, pero kay Ken, minsan Mm, 'pag may mga certain line siya na kasi alam naman disiplinado si Ken when it comes to fill-ins pati patterns niya. Pero may mga mm, certain palo siya na parang minsan parang alam mo yun, parang kahit ako napapatingin na parang, "Ano ito?" Siguro as mm. time goes by siguro talagang gano'n na talaga? Ikaw ba may mga certain times ba na parang minsan 'pag yung gitarista o yung bahista may sobrang ginagawa, parang minsan di mo maiiwasan na parang, "Ano 'to? Anong ginagawa mo? Parang ilan tayo bro?" Parang Hmm. gano'n. Eto nga, eto nakakatawa, sa tagal ko kay Kuya Ice and siyempre nakaka-session kay Kuya Monel, ayun nga, yung time na yun, yung November to January na yun, sobrang sobrang laking nangyari. Sobrang laking pagbabago nung sa'kin nun. Kasi dati kilala mo ako, pagka ano pa lang, 'pag trip ko mag-rolling, rolling na agad ako, eh. 'Di ba, parang 'pag gusto ko gospel chops, magga-gospel chops ako ng ano, wala sa lugar. So, naintindihan ko, kasi naintindihan ko na siya before yung mga event dumating, Mm, na dapat ganito lang, dapat ganyan lang. And ayun nga, sobrang ano, eh, parang fulfilling sa sarili yung marinig mo yung sarili mo, marinig mo yung bass, marinig mo yung gitara, yung keyboard, yung boses, 'di ba? Parang sobrang fulfilling na, sarap ng tunog namin, gano'n. Kasi isa sa event kasi or sa bar gigs, isa sa pinakamahirap marinig kasi, ang bass, 'di ba? mm, Kasi kung di pagdadamutan ng tech, walang walang bass amp or yung bass amp, eh, sira, kailangan mahina lang yung volume, 'di mm, ba? May tendency-ng gano'n, eh. So, nung nabuo ko yung bagong way ko ng pagpalo or pagda-drums, mas fulfilling siya. Kaya ko pa rin gawin yung mga gusto kong gawin na pattern, pero limited na lang. Kumbaga 'pag nagkatuwaan or pagka
may part na puwede kong gawin yun, pumapayag naman sila or mas gusto nila may gano'ng part. So iyon, mas ano na siya, mas mas masarap na sa puso. Hindi na katulad kasi Hmm, dati parang ano, 'di ba, sanay tayo kasi na na yung tunog natin pang-disco, yung talagang pang-club laban talagang talaga. yung kahit hindi na mic-an yung kick, puwede na, Talaga yung mga matatanda atakihin talaga pagka tunog pa lang ng kick drum, Tanda So ko yun, nun tanda ko nun pinapatay na tayo ng ano nun, Kitty Mix Days din 'to. This was around 2016, 20 ganyan, 'di ba? oo, Kitty Mix 16. Days. Pinapatay na tayo ng ano, ng monitor sa taas kasi nga sobrang lakas na natin. Alam mo yun, Oo, kaya dun ko nakuha yung idea na ano, na 'pag magpapatunog ka ng amp mo, basta rinig mo lang. Hindi mo kailangan mm, marinig ng kabanda mo kasi kaya nandun yung mga sound engineer. Sila yung bahalang mm, magparinig sa mga kabanda mo ng tunog mo. Hindi yung ikaw yung gagawa ng paraan para marinig ng lahat mm. sa stage yung tunog mo. Pero ano, pero medyo may anong tawag dito, parang may may contradicting na ano diyan, na kasi may mga bandmates kasi na ang gusto naman is marinig ka. Oo, So, hindi may ganun talaga. Yeah. ano, parang, 50-50 yung situation, So, it's up to you how you manage yung volume mo pa rin. Pero ayun nga, ang pinaka the best nun is mas better kung marinig mo lang muna yung sarili mo, okey na yun. Kasi kasi merong mga taong matatalas ang tenga, Mm. Kunyari ikaw bingi ka na, hindi mo pa rin marinig yung sarili mo, sa iba sobrang lakas na nun. May mga ganong time. Sa mga prod gigs before sa Njoint, ang daming ganun kasi siyempre yung ibang mga banda na nakakasabay namin during that time, as in talagang wala silang experience with doing variety shows, Hmm, mga bar gigs. To a point na parang pagkatapos ng set or before ng set, maririnig mo sobrang lalakas pero ang tugtugan pa mga ballad-ballad ganyan. Tapos pag set na namin, ang daming adjustment. Tapos para makikita mo yung highs and lows talaga. Pag hmm, talagang galing sa disciplined area which is like bar gigs, mga cover hmm, band gigs, yung isang musician kasi nakikita mo yung disiplina, hmm, And kahit babata, kita mo pa rin yung disiplina, Sobrang ano, sobrang heaven and earth yung ano, yung comparison with musicians like that. Pero let me just ask, dito pa rin tayo sa ano, sa Mind the Beats era. hmm. Gusto ko honest ka, meron ka bang isang episode na tatandaan na masasabi mo na proud ka na nakatulong 'to sa not Yung just sa 500, yung pa ano 'no, yung oo. talagang sabi mo nakatulong talaga 'to at naging topic. Tapos ano naman yung isang episode mo out of all the catalogs of episodes that we did na parang sinabi mo na, "Tangina, ang baduy nito, parang ito yung pinakapangit na episode para sa akin." Saka ano yung mga lesson na nakuha mo dun sa dalawang episode na yun? Sabi mo sa 500 kasi parang yun Hindi, yung mga hindi early yung ano, days natin, pangit ang audio natin dun, Tsaka ano, 'di pa tayo mayaman nun, Ah, siguro yung isa, yung sa gusto ko talaga, ayun nga yung songwriting kasi nga Mm. ano, hindi Ano lang yun, yung buong siya series? oo, bukod lang dun sa isang Oo, ano, bukod dun sa isa yung kailangan matulog ka muna bago ano, oo. Anyway, um, nakakayamot, ayun nga, um, malaking tulong siya as a musician, Kasi isa dun yung isa sa mga sinabi dun is yung sinabi ni Lady Ai na, ah, hindi ko matandaan yung exact word, pero sinabi niya dun kasi na it's up to you kung paano mo ide-deliver yung isang kanta. Kasi parang may isang tanong tayo na, how about
yung mga reggae bands na nasa parang variety show Mm, na parang halos lahat na lang ni-reggae, parang mm, gano'n. Kahit hindi na ugma parang ang pagkakatanda ko ayun, so sinabi ni Lady Ai nun na, "It's up to you kung paano mo ide-deliver yung yung song." And parang ang galing nga, medyo hypocrite yung way ng pagkakasabi niya dun. I don't know, kung ganun talaga yung way, ng ginawa niya. Pero 'di ba, sabi niya, "It's up to you." Because, um, lahat naman niyan, it's all about money, eh, 'di ba? Pero if if, um, it's about culture, siguro dun na magkakatalo. mm. Parang gano'n, ang pagkakatanda ko. Oh, So yeah, tanda ko 'yan, oo. Yung mm, serving the money versus culture, yeah. Yeah, I oo. remember that. So yun, then siguro yung pinaka na-cringe ako, wala naman siguro. Siguro ang pinakaano ko lang, yung how uh, we interpret or deliver some words or, Mm, um, some learnings na siyempre hindi naman tayo gano'n sikat para to say that thing. Well, yung point of view naman kasi natin nun is, um, kung di tayo magsasalita, who will, 'di ba? mm. So yun, pero it, it can improve naman na para maging maayos. So, meron pa isa dun, na parang yung kay Pastor Israel ganun din and yung kay Pastor Sid, same thing sila ng ano, yung about yung deliver ng ng song. It's about Mm. how you deliver your music to the people. If they like it or if they don't, well, mag-improve ka, 'di ba? Parang gano'n na lang. So, ano pa ba? Parang ngayon lang, kasi mostly kasi na ano natin dun, naninira tayo ng tao, eh. Hindi, oo. Hindi, I joke lang. mean, kasi dun naman talaga na-built yung Mind the Beats in a way, eh. Kasi we need Oo, someone na parang maging honest as possible hmm, sa idea ng kung ano yung nangyayari about the scene. yeah, I remember kasi yun yung panahon na parang lumalabas yung mga yung face value, 'di ba? mm. Well, Tapos hindi naman siguro isa sa mga category kasi na nangyayari, isa sa mga category kasi is una, wala naman tayo dun sa ano, sa peak level wala pa tayo dun sa peak level ng pagiging musician natin. Then mm. siyempre, ano, parang 'di tayo kilala ayun isa pa yun, 'di tayo kilala. Parang siyempre yung mga makakita na ano, "Sino ba 'to?" Mga kasi ngayon kasi isipin mo, ang Cool Pals, ah, nilabas nila yung About sa Ben and Ben, isa na yun, 'di ba? Saka yung Hmm, sa Tanya. And then mm. the next the next one is yung sa Sed ba yun, si Sed? Yung kumanta ng Huling Sandali, anong banda yun? Si ano, si Agsunta tsaka si December Avenue. Yeah, oo, 'di Oh, ba? yeah. So, hindi ko naman sinasabing may ano sila, may anong tawag dito, mas may tawag dun, sorry na-mental block ako. Parang ha? Oo, pa yun. Sorry, thank you. Thank you sa misis ko. Mas may credibility sila kasi mas sikat sila. No, hindi naman sa gano'n. Well, siguro lang, siguro kung para sa'tin, may better way siguro na para hindi tayo ma-bash at hindi tayo ma-report. At Oo, tsaka ano kasi rin, eh, nare-report, oo, 'di tsaka siguro hindi yung nila ano kaya, rin, eh. yung way paano siya na-deliver kasi nung ginawa ko ulit 'tong Usapang Musiko, binalikan ko yung mga catalog ng episodes before, eh.
And Hmm. sabi ko, ano yung puwede kong ma-improve dito sa podcast na 'to? Number one, which is yung delivery, kung paano ko siya Mm. babanggitin. Kasi ako, I firmly believe na if you can be as smooth a smooth talker, you can always use humor. Puwede mo ilagay yung humor, with anything, Mm. Kaya madalas yung mga episodes or comments or post ko about music, may humor na kasama kasi minsan yung realness ng industry, yung realness ng problema ng industry till now is something na parang 'pag natutunan ng isang, alam mo yun, parang nagsisimula pa lang sa industriya, parang masasabi Mm. nila na parang, "Tangina, bakit ko pa gagawin 'to in the first place?" Yeah. Kasi iba, imagine, ang daming 'di nakakaalam na te-tempered ang streams sa Spotify, Mm. nate-tempered ang fame and credibility ng isang artist 'pag nasa label na sila. Tapos magugulat ka, may mga ibang artist na, "Sino 'to?" Pero nagko-concert na. Nagkakatalo na nga rin sa AI ngayon, eh. Oo, 'di ba? May yung ano pa, may mga naalala ko, may nagsabi sa'kin na parang sino ba, si Earl Generoso ba yun, ganyan-ganyan. Sabi niya, parang may nagsabi na, "Sino 'to?" Ta's parang meron siyang sobrang dami niyang fans, sobrang dami niyang listeners na parang uma-attend ng gigs niya. Ta's magugulat Hmm. ka, oo nga naman, totoo. Siguro effective siya dun sa market na yun, pero Hmm. hindi siya as nationwide. Ta's magugulat ka, sobrang daming listen sa Spotify, tapos nananalo ng awards na parang, ano 'to, hindi nga kilala 'to, eh. Kumbaga, given na let's say 'pag narinig mo yung kanta, ako, wala pa akong narinig na kanta niya na talagang nag-hit sa'kin, May mga kuwento ganyan. ako. May isa kaming event nung December na tumugtog kami, yung Son of the South sa, ah, Southwoods Hmm. Village. So, tugtog kami. After that, may lumapit sa'min yung isang attorney na sabi may kakanta daw. So, nung pinakilala siya, award-winning daw. Then nung kumanta siya, nagtanungan kami, "Sino 'to?" Sino? Sinong ano? Hindi, siguro narinig na namin yung song niya. Eto hindi sa pang-babash pero siyempre may mga songs kasi talaga na alam naman natin na talagang patok sa masa ng Pilipino, eh. Mm. So siya siguro patok na patok siya sa ano, panlasa ng Pilipino and kami, hindi namin talaga siya kilala. 'Di nagtanungan kami nila parang kami nila Kuya Ice ata yun tsaka si Grace, "Sino 'yan?" 'Di ako kasi at 'pag ano kasi ako, eh, attentive kasi ako sa mga nagsasalita, eh. Kasi Mm. para aware ako kung kami na yung tutugtog or magba-backup kami, Mm. kung tutugtugan namin siya or what, sa mga gano'n. So, attentive ako, so narinig ko yung hindi ko lang matandaan yung name niya. So, nanalo daw siya sa ano yun, Gawad Tanglaw ba yun or ano, parang gano'n, nanalo siya and then ayun, nung kumanta siya narinig namin, siya pala yung kumanta nun. Parang Anong kanta? napagano'n lang kami. Hindi ko na rin matandaan, eh. Basta naririnig ko lang parang out of the blue nakakarinig lang ako ng mga gano'ng OPM, eh. Okey. So, parang ano siya, yung isang kanta na narinig ko, yung "Ikaw lang ang pipiliin, na 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 na." Parang narinig ko lang siya sa ad sa YouTube. Hmm. Tapos nakita ko, parang nakalimutan ko na nga rin yung pangalan nung artist, pero parang gano'n yung kanta niya. Magugulat ka, nanalo ng Wish, nanalo ng Vibe. Parang to a point na parang, "Sino 'to para manalo ng ganito?" Oo. So, it clearly means na parang ano yun, porket nasa label ka puwede ka manalo ng ganyan. And Hmm. clearly, and alam mo yun, kahit ba sabihin natin na, yes, you want fame, if you want success, papasok ka sa label, pero at the end of the day, kaya mo bang sikmurain na parang alam mo sa sarili mo dinuduga yung numbers mo para lang pagkakitaan ka ng isang kumpanya? Hmm. 'Di ba, yun yung Well kasi yung point nun, eh. sabi naman ni ano, eh, 'di ba? Sabi naman ni Monty, eh,
that's how label works. Oh, yeah. Parang kumbaga business, it's a business. So, ininegosyo ka talaga nila. Oo, negosyo Gano'n 'yun. talaga. Gano'n talaga, of course. Ano, give and take naman 'yan. Well, Yeah. anyways, pero tanong ko lang kasi alam ko nabanggit mo na rin 'to kanina, eh. Kasi, after Mind the Beats, you focused on being a musician and nabanggit mo na nga kanina yung evolution ng pagpalo mo specifically nung pumasok ka na kay Kuya Ice, kay Kuya Monel, naging session player ka na. Hmm. Ano yung ano, eto na lang, ano yung naging pinakaimportanteng mindset mo na na-realize mo during the time na parang pag-iisip mo yung palo mo dati compared to palo mo now? Ano yung parang mga lessons na nakuha mo in Para maging simple yung ano, explanation ko, eto hindi naman simple. Para magkaroon kayo ng idea, kaya ko ng not 100%, pero kaya ko ng tumugtog sa isang set or sa buong set ng hi-hat, snare, tsaka kick lang yung gamit ko. dati 'di ba galit na galit pa tayo dun sa mga gano'n. Ano ba yun, baduy? Hmm. Oo. Well, so yun, kaya ko na siyang gawin ngayon and na-a-appreciate ko siya and na-appreciate ko and sobrang fulfilling na sa'kin yung gano'ng yung setup na gano'n. Kung may pagkakataon lang, 'di ba, why not? Kaya kong Mm. ayun na ang nakikita ko sa sarili ko, na kaya ko ng tumugtog na hi-hat, snare, tsaka kick lang yung gamit ko. And siguro yung pagbabago, yung evolution nung ano, sobrang dami, eh. Kasi noon pa man 'di ba nagtuturo tayo, we emphasize sa una sa tempo and dynamics, 'di ba? Parang sa dynamics dun ako ano, ngayon naka-focus and, mas siguro mas pinapagaling ko pa yung sarili ko sa dynamics and yung pagpili ko ng papaluin ko na yung I mean papaluin parang papaluing tao, eh, 'no? I mean yung ano, yung kung anong pattern yung gagawin ko. Parang Pinaka-smooth na pattern, mga ganyan. oo, and siyempre sa mga lalo pati sa mga rollings, ano yung dapat kong gawin, ano yung babagay. Parang ngayon ano, mas nag-iisip na ako, gano'n. Hmm, Kasi dati ano, eh, isa sa mga bukod sa bata ka sa ensayo talaga dati na ano, well nagpa-practice pa naman ako 'pag may time. And mas ano, eh, ah, mas marami akong naiisip dati na gawin kaysa isipin ko yung ano yung dapat na gawin ko lang dapat, na gano'n. Nage-gets mm. mo? Oh, yeah, Parang yeah. ayan. Parang less is So more na, literally. oo, less is more. Pero siyempre nandun pa rin yung tinatawag na yung pocket playing kasi hindi siya applicable sa lahat, eh, 'di ba? Kasi Mm. nagkaroon na nga ng argument about diyan na paano yung drummer ni Skastak Lee, ni Flo G, drummer ni ganito, drummer ni ganyan, yun. Pero kung tutuusin, kung titignan mo, paulit-ulit lang din naman yung ginagawa nilang ano, eh, pattern, eh. Yun na yung less is more nila, eh. Oo, Kumbaga kumbaga sa gospel chops, mm, yun na yun, eh. Kumbaga hindi na yeah, siya nag-e-exceed dun sa talagang gospel level na parang mapapawaw ka. If first kung time up mo papakinggan, yeah, mapapawaw ka talaga. Pero if mm, you've been doing it and narinig mo na siya like how many times na, parang okey, ganun na, eh. oo. 'Di ba parang ang nangyayari kasi siyempre ayun yung idea nung for example, sino ba yung nagbibigay ng idea? Ayun si Skastak Lee. Nagbibigay siya ng idea kay Ken, Ken ba Umahon? Mhm, yung drummer niya, eh, Ken ata yung Ah, pangalan. Yeah. oo. Nagbibigay siya ng idea, so babasagin mo ba yun? Kasi
work mo 'yan, eh, ayun yung binigay na idea, eh, 'di gagawin mo, 'di ba? Mm. So ayun lang yun and about sa culture naman kasi iba-iba 'yan, eh. May culture ng, Black American, may culture ng whites, ng Asian, 'di ba? Yeah. Kanya India nga, eh, 'di ba? Ginawa nila dun pinagsama nila yung metal tsaka yung culture nila. Hmm. Well, funny para sa'tin kasi nga siyempre stereotype na yung tunog ng India sa'tin, eh. Pero 'pag pinanood mo siya, magaling. Angas. Oo, isipin mo sabayan mo yung bilis ng double ped sa flute. Kahit sabihin mo maraming daliri mo siyempre yung paghinga mo yung hahabulin mo dun, eh, 'di ba? So Binihag yun, yung daliri, ang yung ayun yun, eh, yung less is more ngayon kasi, it's about kung sino kung sino yung artist na kasama mo or kung sino yung band na kasama mo. For example, si Casey, isa pang example natin. Oh, alangang paluan mo si Casey ng napaka-boring na palo, eh, yung mm. way ng ano niya 'di ba, performance niya iba. And siyempre Areglo iba, eh, iba yung areglo nila, oo, eh. dun pa rin nagkakatalo, eh, kung paano nag-aareglo yung ano. Kung ganun yung mga tugtugan mo, well, it's fine. Pero kung ang ang kanta mo na lang, eh, make it real, eh, tapos pinaluan mo pa ng sandamakmak, siyempre 'di ba ibang usapan na yun. So yun, mas nag-improve siguro ako sa discipline as of now. Kung makikita man ako na bigla akong nag maraming palo, siguro kalokohan ko na lang yun or nang-aasar na lang ako. Pero mas na-appreciate ko na yung ano, eh, ngayon, less. Tsaka mas gusto ko yung mas naririnig ko yung kabanda ko. Kasi mas ano, eh, ayun yung pinaka-ideya ko ngayon, eh. 'Pag mas naririnig ko sila, mas nakakaisip ako ng mas smooth na Mm. ng pattern Tsaka mas para mas ano, ma-improve yung payapa song. siya. Mas payapa Masarap siya sa puso pakinggan. pre. Kasi kasi actually meron akong ano 'di ba, account sa TikTok na nagpo-post ako ng drum, drum videos ko. May mga pinapanood ako dun na ano, ang baduy, parang nakaka-cringe sa sarili na, "Ako ba 'yan?" Yeah, meron nga yun, eh, isang biro ni kuya sa'kin, "Dati makulit ka, eh." Sabi niya, "Parang yung rolling mo ang tapos na tres, eh, nasa 4 tayo." Pero naman tanda ko nun yung 'pag ano, 'pag naglolokod kami, 'pag tugtog o kaya practice, may mga times kasi mayroon kang mga rolling dun na parang 4, pero sumosobra ka minsan ano na, eh, pangat pang-tres na nung pangalawang bar, saka ka Mm. matatapos. Ginagaya niya yung sobra-sobra, tapos sabi niya, "Eljo moves." Sabi May ko, mga "Hindi, gano'n gano'n. talaga gano'n, eh, gano'n yung ano, eh, personality niya." Tapos recently, tanda ko nun nagkaroon tayo ng gig na dalawa, nung Oo, sumampa ka sa'kin. Nanibago rin ako kasi sanay ako na ano, eh, na kumbaga may ginagawa akong kakaiba, may ginagawa ka ring kakaiba, eh. Tapos nung oo. tumugtog na tayo parang sabi ko, Teka lang, parang medyo ano 'to, medyo payapa siya pakinggan, ah." Mas maayos siyang mas banayad siya sa feeling Masarap na compared siya to sa like puso. ano, lahat kayo may nangyayari, hindi mo Oo, na alam kung sino ba yung ano ba, tinutugtog mo ba yung kanta as is o ginagawa mo ng sariling version o marami nangyayari. Pero eto, gusto kong malaman sa'yo since talagang literal na ngayon nandun ka na sa prime ng career mo when it comes to being a musician, eh. parang papatay na 'yan, ah. Hindi, prime nga, eh. Nandun nga sa gitna, eh. Pagtapos kasi niyan, eh. Hindi, gusto ko malaman, ano yung mahirap sa pagiging sessionista? Kasi Yun, hindi ko puwedeng matanong 'to dun sa mga parang naghahanap, sorry, hindi ko naman tinitira yung mga ibang mga artist na parang looking for sessions, mga ganyan, hindi, eh. Kasi oo, ikaw dumarating ka sa point na sila na yung lumalapit sa'yo, eh.
sila na yung mm. kumukuha sa'yo. Ano yung hirap ng 'pag gano'n, na hindi na ikaw yung naghanap ng gig, sila na yung kumuha sa'yo, alam nila paano ka magtrabaho, tapos hindi mo kilala kung sino yung mga kasama mo? Ay meron din ako diyan, meron ako niyan. May kuwento ako diyan, yung sinamahan mo ko. Pero Ay, before that, oo, yeah. siguro ano, malaking bagay sa'kin nung napunta ako kala Kuya Ice, yung kung paano niya kami dinisiplin ni Timoy in a way sa pagtugtog. Nakita niya naman na may potential kami siguro ayun maganda kay Kuya Ice, nag-speak up siya 'pag alam niyang makikinig kayo. Anyways, Tsaka so magaling din si malaking ba Timoy, ano na, maayos mm, na musikero na ngayon tao na na, compared to tao. before. Oo, before kasi tanda ko kung paano ko Dir laitin yun, eh. dirty lang siya dati, ngayon tao na siya. Oo, tanda ko nung dati paano natin laitin siya pagtugtog nun, eh. Kasi sabi ko, puwede mo patugnog yung stacking niya ng ano, ng overdrive tsaka distortion nagiging metal zone na, eh. Sabi ko, "Tangina mo reggae tayo, metal ka, eh." Ngayon medyo ano na siya, narinig ko rin, eh, 'pag nagbe-bass, 'pag natugtog din sa pidjong, ayos na. Mas ano na siya, mas maayos na siya ngayon. Oo. Ayun nga, going back, ayun thankful kami kay Kuya Ice kasi nga ang dami niyang tinuro sa'min na dapat steady ka sa ganito, dapat ito lang gawin mo, dapat alam mo yun, yung lahat nung dapat sinabi niya na sa'min, kumbaga pinalunok niya na sa'min. Mm. So, sa mga session na nakakasama ko, 'pag napapa-session ako ginagawa ko lang yung ano, eh, yung yung dapat kong gawin na tinuro sa'min ni Kuya Ice. Meron pa nga nakakatawa dun, isa sa mga tinuro kasi sa'min, as much as possible, hindi mo kayang mismohin talaga yung kanta, eh, 'di ba? May mga times na hindi mo kayang mismohin. Ano yung pinaka-sweet spot lang na kaya mong gawin dun sa kanta, ayun lang yung gawin mo, para hindi ka maligaw. Kasi 'di ba dati basta maipasok natin laban na, eh, 'di ba? Yung nagduduo tayo, "Oo, kahit sa isang bilang niyan pasok pa din 'yan." Parang gano'n, eh, 'di ba? So, yun. Simulan ko, sundan mo lang ako, Ah, puputang ina. ah, Sige, puwede na 'yan. magtutugma din sa dulo 'yan, eh, yun. So, yun, nangyari parang every session ko na ano, na mostly ginagawa ko 'pag hindi ko talaga alam yung kanta, hindi ko alam yung pattern nung drums, popostehan ko lang siya and isa sa mga natuwa sa'kin dahil nakikinig ako sa 'pag alam ng bahista yung kanta, Mm. nakikinig ako kung paano yung ginagawa ng bahista, then susundan ko siya. It ah, Nangyari 'to nung ano magkasama tayo, yung may nagkuwentuhan tayo, may sinisiraan tayong tao. Sabihan ko ba? Ay hindi ba? Sa'tin na lang pala yun. 'Wag, liligyan mo na naman Sa'tin ng clout yun, eh, hindi, ng iba scam na yun. nga. Ay, iba ba yun? Sino ba pinag-usapan natin nun? Isipin mo na lang. 'Di anyway, Mamaya ayun nga, offline na lang, mamaya offline na lang, offline. oo. Isa sa mga ano, sinabi sa'kin nung bahista pala siya, eh, matanda. Sabi niya, "Magaling ka kasi hindi mo alam yung kanta, pero nakinig ka dun sa bahista. Mm. Kumbaga yung pattern mo is nakatawid." 'Di ba? Kahit anong hirap nung kanta kasi, parang ayun yung sinabi sa'min ni Kuya S, parang kahit gaano kahirap yung kanta, basta alam mo yung structure o alam mo yung pattern nung kanta or yung sequence, yun, yung sequence nung kanta, maitatawid at maitatawid mo yan. So, funny thing is, every time na 'pag si Kuya S ang kasama namin, ang dami naming mali ni Timoy lagi. Pero 'pag sumi-session kami, parang ang galing namin. Parang gano'n yung nangyayari. Pero hindi ko naman sinasabing magaling kami. Anyway, parang gano'n yung nangyayari and nakakatuwa. Very fulfilling sa puso yung gano'ng nangyayari na, "Ah, tama yung ginawa ko." Kasi napapahabol mo siya, eh, 'di ba? Mm. And siyempre ang isa sa pinakamahirap do'n, pagka ayaw talaga dumikit nung isa mong kasama sa'yo. Example, kahit gitarista lang 'yan.
kung may sarili talaga siyang mundo, pero nandun ka lang sa pattern mo, magtutunog mali talaga kayo, eh. So, dun pumapasok din yung deciding factor mo na ano, tuloy ko ba na siya yung didikitan ko o sa'kin. Kasi may mga instances kasi na nakakatawid yung vocalist ng band dahil na lang sa pattern ng palo mo. May gano'n, Mm. may mga gano'n, hindi ko naman sinasabing laging laging gano'n, pero may mga gano'ng instances na nakakatawid yung bokalista kasi yung pattern ng palo mo is naririnig niya, nasusundan niya kaysa dun sa gitarista. So yun, para ano na lang, baka maging issue, eh. So yun, ayun lang Kasi ano naman yung yun, eh, sa mga session nakakatuwa din and na ang daming nagtitiwala na, "Sige kaya mo yan, sampa ka lang dito, eto lang pondohan niyan." Pagka nakakarinig ako, "Eto lang yung pondohan niyan." Hindi ako naniniwala, eh. Pagdating ko iba yung tugtugan, eh. parang yung Pero sinamahan kita, yung sa may oo, Mahika. yun. Sabi nagdesisyon na sa buhay ko, hintayin daw ako, hindi pa nga ako na-oo. Eh, galing naman akong event 'to, may pera naman ako nung araw na yun. Pero anyway, magandang experience siya, eh, nakakatuwa na may mga nakilala akong gano'ng tao and yung gano'ng grupo na sobrang lalakas. Ano, eh, ay hindi ko na pala sasabihin yung joke baka magkamali ako o ma-misinterpret pagka tayo na lang. So yun, thankful din ako kasi ang dami kong natutunan and na mga new songs and siyempre yung mga hindi namin natutugtog sa banda namin, natutugtog ko sa iba. So, alam mo yun, yung pagiging versatile mo sa music, ano, eh, masasagad ka talaga, eh. So pagdating ng mga magagandang event na masasampahan mo, may baon ka, 'di ba? Tsaka ano, Ayun yung eh, iba yung yeah, alaga ni Kuya Ice, eh. oo. Malalasing ka lang pero ano, eh, gagaling ka rin, eh. Oo, hindi kasi so far sa lahat ng nakilala kong hinawakan at inalagaan ni Kuya Ice, talagang alam mong may ano, may May bitaw. outcome, Oo, may oo. bitaw talaga, kaya talaga. Kaya nung nabalitaan ko na Kuya Ice na nagha-handle sa inyo, tinutulungan kayong dalawa, sabi ko okey yun. Kasi makikita mo talaga yung disiplina. Wala akong nakitang musikero, mapa-variety man o kung ano, na galing kay Kuya Ice na hindi naging top caliber musician. Kasi gano'n Hmm, din siya, eh. Gano'n din siya paano niya itrato yung trabaho niya, yung art niya, eh. Sobrang trabaho talaga disiplinado sa rin kanya, eh. siya, oo. Tsaka walang ano, walang tapon na ano, kay Bitcheck pa lang, eh, kung paano ako pagalitan nung dati, eh. "Di ganyan." Session ako sa kanya, eh. Di ko naman alam yung kanta. Hindi, isa pa yun, si Bitcheck maano rin yun, Oo, eh, galing kay Kuya ah, Ice yun. oo, galing kay Kuya Ice, disiplinado rin pagdating sa pagtugtog. Lahat ng dumaan sa kanya tsaka na-handle niya, lahat sobrang disiplinado, musikero. Pero let's talk about your future. Ano bang up Sabi na, eh, next? pahimbing talaga 'to, eh. Ano bang mga plano mo right now? Ano bang mga projects, upcoming projects na ginawa mo? Kumbaga, what are you looking for in the future? Sa ngayon may sa variety band, may mga plans kami to step up na ng bagong journey. Siyempre mga pamilyado, Mm. kailangan mag-step up din ng work, 'di ba? So, good thing last year kasi, ayun yung mga nakakasama ko ngayon na may mga connection sila na magaganda. So, thankful ako kasi kahit papaano marami kaming event Saka and nag-top ang ano, nagta-top yung group nyo sa mga hindi namin group yun. ano Yung ba group yun, parang nung ano kami dun, eh, hindi ko I'm not sure kung team B kami dun or isa lang kami sa kinukuha na band. Pero mostly kasi nung November kasi kami yung madalas na kayo available? bitbit din namin yung ano, eh, yung name nila, eh. So,
Pero thankful kami dun kasi and siyempre thankful ako dun sa mga kasama ko kasi yun kay Grace and kay Gore, kahit ganun yun, kahit nagyayabangan on stage yun, very Si professional naman. Igor, Si 'di ba Spidey, nandamon si Spidey isang beses na sinama mo ako sa isang event, sa parang oh isang yun, dun ko na-realize na si Igor, si Spidey yung isa sa currently yung mga talagang top performers natin around. Kasi hmm, walang walang kayang gumawa nung level of discipline, pati yung level ng alam mo yun, yung paano siya mag-prepare for a gig. oo Before magastos din before yun, eh. before kasi nakikita mo 'yan sa mga bands. Kita mo 'yan Hmm, yung talagang gastos nila, talagang lahat. And nag-die down yun, eh, yung idea na yun, eh. Nawala yun kasi lahat parang naging, puwede na 'to, puwede. Pero nung nag-try ulit ako, yun nga napasama ko sa event niya, dun ko ulit nakita na parang, oo nga, parang ginagawa niya yung mga galaw ng mga old school cover musicians, dinadala niya sa era ngayon para makita nila na, "Oy, hindi basta-basta 'to, basta kanta ka lang, basta tugtog ka lang." Tanda ko at nun pogi ka. may certain criteria siya na sinasabi nung gig na yun, parang kailangan ganito. Which is tama naman kasi siya yung performer, eh. Hmm, Kumbaga, siya yung naka-front, eh. Tayo yung nasa likod. So, kailangan, of course, kailangan ibibigay natin yung best natin para makapag-perform din siya. Tapos sa pang gusto kong nasabi niya na parang, kahit hindi man tayo tumama sa lahat, at least you guys did your best. Tsaka nalusot natin. Yun naman yung hmm, importante dun, eh. Yung pa yung isang sign ng alam mong mature na musician and alam oo, mong pro talaga. Kasi may mga musicians, handa ako nun recently lang, may mga musicians na ganun eh, parang alam mo yun, eh mali yung ginawa mo eh. Doon din mismo sa event na yun. Or mali yung ginawa mo bro eh. Dapat ganito eh. Parang, okay. sarap kaltukan, eh, 'no? Pero okay na yun. Kumbaga parang at least alam mo na sa sarili mo na, okay, hindi ko na kukunin ulit to next time. Diba? Oo, ayun yung mga taong masarap yung takpan yung bibig tsaka yung ilong ng mga 10 seconds. Pagka kumikisig-kisig na, bibitawan mo, "It's a prank." Yan. And then last question, man. I don't want this episode to be about Mind the Beats or to be a pero ano yung initial feel? Gusto ko lang malaman. In all honesty, nung panahon na tinrabaho natin si Mind, what's your initial Hmm, reaction sa lahat ng mga statements sa pinagsasabi mo? initial Kasi ako, reaction, kasi ako, kung bibigyan ko man, it's like 70 to 80% doon are okay. hmm, 10% doon yung top tier na talaga ulit to. Katulad nung sa The Skier Matter. Alam ko oo, sobrang ano yun. Naging super topic yun to a point na may mga sobrang dami naging listens nung episode na yun. mm. Na parang alam ko nagbubuhat ako ng bangko dito pero sobrang parang nag-open siya dun sa idea ng kailangan ko bang bumili ng mga ganitong items kasi no, during that time lahat ng items alam ko ang pinakamurang item pa lang during that time is D&D. Tsaka yun yung panahon na ano, eh, pagkakatanda ko parang post-pandemic na, eh, kaya Oo, gigil na lahat, eh. tapos wala pang ano, hindi pa nalabas si Jolly, hindi pa nalabas yung mga brands na lately na Mm, parang dun lumabas yung question na feeling ko hindi ko ano yun kumbaga parang i-take for granted yung idea na yun. Pero feeling ko may part dun, may nakarinig dun for some reason I feel may nakarinig dun sa conversation na yun or sa episode na yun na parang, teka, gawa nga tayo ng instrumento na sobrang mura. hmm, After like puro a year lang, lumabas si Jolly Music dun mm. sa pinakamurang item niya. Tapos after nun, may naging competition which is si Clifton na sobrang Oo, sobrang baba ng price pero quality.
Like 10% dun top tier, 80% dun are okay, and then yung 10% dun which is the way we deliver yung mga Hmm, episodes. Kasi I remember yung isa sa parang akin naman yung parang pinaka-cringiest moment ko dun sa podcast na yun. Tanda mo yung The Good and the Bad, yung nagsimula ng trend natin nun. Yung sinabi mm. mo na parang 'pag kalimutan ko, hindi verbatim, eh, pero parang sinabi mo na parang 'pag hindi ka nakakaramdam ng kaba, mamatay ka na. Tama yun? Sabi ko, "Putang inang yan, ano 'to?" Tapos parang yun yung nag-start sa Spotify kaya umabot tayo sa top 6 ng music podcast dito sa Pilipinas until now. Hmm. Yun dun nagsimula yung ano, yung yung episodes na yun tapos napakinggan nila. Ikaw ba, ano sa tingin mo? Ano yung overall feeling, overall comment mo sa Mind the Beat as a whole? Yung sa parang yung sa ngayon, yung feeling ko ngayon, Mm. siguro ano, well, totoo yung sinabi mo, medyo cringy yung ibang part and, how we deliver those statements and, how we look dun sa mga issue, 'di ba? Kasi hindi natin alam yung ano, eh, other side ng stories, eh. So, siguro medyo ano, ayoko na hindi ko na ipe-present, kasi Mm. hindi ako magaling sa ganyan, eh. Siguro may mga gano'ng time na sobrang medyo feeling ko, para sa'kin lang naman, medyo mali na nilabas natin 'tong part na 'to or nilabas natin 'tong episode na 'to. Pero nandun kasi tayo sa point na ano, eh, na well, ah, push it or shut up. Hmm. Parang gano'n na ano. So, and then yung iba naman is, well, may mga nagsasabi kasi sa'kin na binabalikan yung ganitong episode kasi before for example, yung isa before na mag-write siya ng song, papanoorin niya yung buong episode ng, ano yun, ano yung title nun? Songwriting, yun. Songwriting Yung series. songwriting series natin, papanoorin niya muna, kuha siya ng idea sa iba't ibang artist or iba't ibang tao na na-guest natin. So, ayun, may mga nakausap naman ako na medyo ang bigat kasi nung mga statements, ang bigat nung ganito. So, iba-iba, iba-iba yung mga naririnig and siyempre yung dumadating sa'kin, which is it's, good thing pa rin. Kasi alam mong may nakinig and ano, nagbukas ng ano yun, nagbukas ng way to improve kung ano yung dapat mangyari. Kasi hindi lang naman ngayon, hindi lang naman usapang musiko ang ah, isang way, 'di ba, na Mm. to raise the issues ng kung ano man. Nandiyan na yung iba-ibang mga podcast, iba-ibang tao, isa si ano, si Adonis, 'di ba? So yung parang in a way, may mga nasabi tayo na ini-speak out din ni Adonis ngayon. For example, yung less is more, 'di ba? Or yung pagiging on time, Mm. 'di ba? May mga gano'n, eh. Ah, Meron tayong na-deliver na para sa'tin it's a joke or it's a humor, pero sa iba kasi medyo sampal ka parang gano'n, Mm. sinampal mo na sa kanila, eh. Pero 'di ba, depende na lang kung paano mo tatratuhin yung statement. Kung tatanggapin mo na at matututo ka, it's a good thing for you. Pero kung mo lang din, well, siguro kung may problem is yung kung may problem dun sa statement, siguro yung delivery. Pero kung malalim yung pagkakagalit mo, siyempre nasa sa'yo na yun, 'di ba? Mm. Parang gano'n siya. So, all in all naman, it's a good experience and
It's a good thing na ginawa natin kasi may mga ano, eh, may mga na-raise tayong, problems na kahit 'di nasolusyonan, at least narinig na ng iba, May 'di ba? Parang conversation. kumbaga may head start na sila, 'di ba? Pero siyempre eto, example ko lang ulit yung 500. Kumbaga at least may head start kayo nung narinig niyo yung 500. Pero it's up to you na na kung tatanggapin mo siya ng maluwag sa puso mo. Kasi kung for you, it's a bad thing na sinabi natin yun noon, ah, nasa iyo na yung problema, 'di ba? Kasi hanggang ngayon merong mga taong gano'n pa rin, eh. Yeah, So, hindi natin maaalis. So, kung hindi natin na-raise yun, siguro patuloy pa rin na mas marami, mas maraming gano'n pa rin na tumatanggap pa rin ng 500, 'di ba? hindi nila alam So na may mas malaki pa palang price other than that. yeah, kasi isipin mo, ngayon, good thing, kasi kahit sabihin mo kahit 600, 700 yung ibang ano, pero hindi ka pagod, 'di ba? Hindi Oo, naman katulad dati na 500 ka na nga lang, 4 na set ka pa o kaya per set mo 1 oras, 'di ba? So, ako nga ngayon meron akong ano, 'pag nakakasuwerte ng session ko 3 set pa rin naman ng 45 pero 3,000, oh, not 'di ba? bad. Para malaki yung ano, kayang itakbo nung mga musician sa Pilipinas. Ang nagkakatalo lang kasi yung ego, 'di ba? Tsaka yung pangangailangan. Hindi ko naman sinasabi na hindi lahat tayo hindi naman lahat tayo yung nangangailangan, eh, parang gano'n. Alam mo Lahat tayo nangangai before sige, go ahead. lahat tayo nangangailangan kaya nga dapat lumaki yung TF, eh, 'di ba? Parang ayun yung point natin noon. So, to end this, yung ano natin, it's siguro sa 50-50 or 70-80 or what, na gano'n yung idea ko do'n sa ginawa natin. Pero it's a good thing na nakapag-raise tayo ng awareness, siyempre yung head start sa ibang musician and siyempre education do'n sa mga gustong matutong gustong pasukin yung music, 'di ba? Oo, Ayun lang yung sa'kin. marami rin until like couple of weeks ago may mga nagcha-chat pa rin sa'kin. Hmm, Parang pinakinggan nila yung send episode nudes. sa pinakinggan nila yung Ay episode sa mali. Mind the Beats. Ah, Mali kasi mas makilala nila ako sa Mind the Beats. Sabihin nila, "Oh, ito na pala yung bago mong show." Kaya pala wala ng episode sa Mind the Beats. Ay usapang musika. Tapos I think I agree with the sentiments. Delivery mm, lang talaga, eh. Siguro we were young and careless. Hindi siguro, eh. We were young and careless with our statements back then. Kasi dun din sa same idea of like yung ₱500. Dun ko na-realize ko yung other side of the coin na yung iba diyan tumatanggap ng 500 kasi it's either they don't know, they don't want to know, or talagang nandun na sila sa idea of wala na talaga, 0 days na. Kumbaga yung mga kids nowadays use term, 0 days na, eh. hmm, Mag-iinarte pa ba ako para lang meron akong, alam mo yun, ma-feed lang yung ego ko na hindi ko tanggapin 'to, or 0 days na wala na akong no choice, eh, 'di tanggapin hmm. ko na 'to. Kaya hindi sila nagpa-practice. O kaya yun pa isa, kumbaga parang hinahayaan nila na parang yung mga bar owners parang, "Okey lang, parang tatagal naman ako dito, eh." Basura naman TF, eh, kahit basura na lang din, parang gano'n lang yun, eh. Kumbaga ano yun, eh, kumbaga mga iba-ibang realization din in a way, eh. Dati nun kasi hindi ko Mm, na-realize yun na parang, oo nga 'no, puwede palang yun yung reason. Puwede palang 0 days talaga, wala, eh. Kailangan ko no choice, eh. So, kumbaga mm, parang, yeah, I agree. I mean, malaking bagay, and
I will say this, I will die on this hill. Tayo nag-ano, nag-catapult nung idea of like music podcast dito sa Hmm, Pinas kasi after natin ilabas si Mind the Beats and nag-trend na siya sa Spotify, alam ko dun na pumasok yung ibang mga podcast. Nagkaroon na alam ko si John Dinopol ng podcast about music. hmm, May mga ibang mga music podcast na parang nakuha yung concept ng ganyan. And mm, I'm gonna credit us dun sa mga content creators right now that talks about music. Kasi sa atin nagsimula yung idea na yon. hmm. Hindi ko naman sinasabi na tayo yung grandfather nun. Pero kumbaga parang when Father lang ako, everyone, father. father lang. Kumbaga, nung panahon na hindi siya na taboo subject, yung music, na ang Hmm, tao hindi nakikita yung music as business, we took the initiative to talk about it. And yun nga, again, siguro doon ko masasabi na we were young and careless, doesn't have a clue of what we're talking about. Kasi mm, before, sasabi ko talaga, ako yung label, hindi pwedeng ano, hindi tayo pwedeng pumirma dyan kasi peperahan lang tayo niyan. So point na parang recently, nakausap ko si Kuya Monty, na-interview ko siya for the podcast. Parang sinabi niya na, bro, tama naman, may point naman yung sinasabi mo before eh. If you look at it from your personal standpoint, medyo lugi ka talaga sa label. Pero hmm, kasi, it's always a give and take process. Hindi naman pwede ikaw lang panalo palagi. Sisikat ka, magkakaroon ka ng gigs, magkakaroon ka ng pangalan. Yung pangalan mo will stay in their minds and in their hearts for the longest of time. Tapos ano, walang kikita yung label sa'yo. So, dun pumapasok yung idea na, of course, read the fine print. Basahin mo yung kontrata mo. Alamin mo, is it something na talagang gusto mong alam mo yun, ibigay in a way. Kasi, alam naman natin, katulad recently, Wolfgang, nung rin yung vinyl nila, parang kada 1,900 peso na purchase ng vinyl, kikitain lang nila 3 pesos, imagine. Pero, the other side, legacy ng Wolfgang ngayon, di hmm. ba? It's always a give and take process. Before, hindi natin masasabi yun, hindi natin maiisip yun eh. Parang, dati nun, sabi mo, tang inang yan, napakakupal ng label. Ganun pa yun. Pero Galit ngayon na galit kasi, pa, eh. pero ngayon, hindi mo na, doon mo ma-realize na yan. It's a business eh. Doon mo ma-realize na you have to treat it as a business. Ideally, much as I hate to say it, at some point, medyo naging careless din si Wolfgang, yung management nila, in a way that they Hmm, didn't read the fine print. Siguro, nung panahon na yun, wala talaga silang way to understand the fine print. Pero it's a business decision eh. You yeah. sign the Kahit contract. naman kahit naman siguro hanggang ngayon, kahit, kaya mo ng basahin yung contract kasi, desisyon mo pa rin 'yan, eh. Kung gusto Yeah. mong pumasok sa business side, well, papasukin mo talaga 'yan. Kung excuse, kung ayaw mo, 'di siyempre ano ka, ah, magsariling sikap ka. Kahit Mm. nandun na yung idea mo na pasok ka na sa mainstream. Siyempre parang ano kasi, ang label kasi ano na lang siya, eh, parang it's a tool para mas mapagaan yung ano mo, eh, yung pag-abante mo sa mainstream, eh, 'di ba? Pero it's up to you pa rin kung paano mo siya tatrabahuhin and kung paano yung magiging agreement sa contract. Ayun pa rin Yeah. naman yun, eh, 'pag hindi nag-agree yung both sides, 'di cut the ties para wala na lang samaan ng loob, Oh yeah. gano'n. You have to treat it as a business. But Yeah. anyways, hindi na kita hihingian ng advice na tulad ng ginagawa natin before. Pero, pero, where can Tulog they kayo like, maaga. where can they find you? Saan ka nila makikita? What's next? Saan ka, siguro malalabas to, Next April? year. Hindi, mga April, ganyan. Eh, siguro ako, well, as of now variety gigs pa lang din naman and nasa Cafe Royal kami, tuwing Sundays and Fridays sa Rustic Farm
ng Needle Finger and ewan ko kung kailan lalabas yung dati kong banda. Paalis na yung isa, eh, Sino? pa-Dubai na, eh. Sino si Neil? Paano na? O si Hindi Hans? yan. Hindi parang So, announce rin natin babalik nga si ano, si Iho. Kaso mm, tinatamad pa lahat. Paano ba? Ano bang gagawin? Bibili pa gitara, magre-record pa. bab ano yun, magbabalik pero may pagod ng dala. Bakit mag-aano ba si Hans? Babalik na ng Dubai? Doon siya Ah, magtatrabaho? ayun yung plan niya. Pero Okey lang, tagal na natin 'yun 'no. oo, diyan naman si Andre. Oo, Andre na lang. Pero 'yan, babalik kami sa Iho. Siguro, di ko alam, eh, anong timeline kasi bibili pa gitara, Mm, dami ko pang babayarang utang, iba maintenance mga pa. maintenance pa, tapos may mga problema pa sa kung saan-saan. So, medyo 'yun. Pero anyways man, ayun, this will be released this April and again, maraming salamat man for Yeah, guesting. I wala appreciate it. problema. Thank you man. Yeah.